Okay, mamayang gabi. Bukas, January 20, papasok na daw sa ATM ang ating pension. So, abangan ninyo. Pero dapat ang inabangan natin yung pangako ng ating pensioner, ng ating spokesperson ng PGMC na ibibigay na daw yung tinatawag na monies or differential ng 2000 to 2012. Ang tagal na yan ang pera, 2017 pa. Tapos sinasabi ngayon pa lang mag-process. Ano ba yan? Niluluko ba tayo? Ulitin ko na naman. Para pumasok sa kaisipan ng mga pensioner at saka ng mga widows na ang pera 2017 ni-release. Tapos yung Task Force Differential Commander, na i-brief ako sa pera na yan. Kaya hindi po pwedeng hindi ko alam. Na i-brief ako April 20, 2021. Araw ng kamatayan ng kuya ko yan, ng aming panganay. Na ang sinasabi nila ay ang natira 4.9 billion. Hininto namin to, sir, dahil maraming fake na byuda. So yun, very clear. Hininto daw nila ang pag-release dahil maraming fake na byuda o maraming fake na dokumento. So hinihintay pa namin, sir, ang MOA between EFE and Philippine Statistic Authority. So hinihintay nila MOA. Nung magkita kami uli, how many days? Sir, mayroon pa kami hinihintay na MOA uli sa Anti-Retive Authority. So, mga na yun, May na siguro yun. Pero sinabi ko rin sa kanila, kasi yung differential noon, nung 2018 differential, actually ako nagpa-release niyan nung March 15, 2021. Sabi ko, kung hindi nyo i-release yung 2018 differential, magkakaroon kami ng nationwide mass action. So, kinamagahan, na-release nila. O, hindi kinamagahan, mga 17 yata. 17 March. Sinundan niya ng May. Kasi April naman nag-meeting nga kami. Sabi ko, pag hindi nyo inilabas yan, gagano ang gagawin. So, after May, naglabas ng November. Kasi yung March, December nilabas sa November. Ang kasunod na tumagal. Nawala na ako ng gana magpalab kasi ulit-ulit na lang. So, hinayaan ko na lang. So, balik tayo sa differential. So, doon sa differential ng 2000 to 2012, very clear na sinabi sa akin ng dating Task Force Commander na, sir, nandiyan yung pera pero hindi namin ma-release. So, very clear yun na nandiyan ang pera. Tapos may nagsasabi ngayon dyan. Ngayon, itong mga text nila ngayon, itong sa mga widows, pakisubmit ang mga requirements ninyo para may process na kayo. Kasi ngayon lang kami nag-start ng process, hindi 7 years. Ano yun? Hindi ko maintindihan kung sino. Hindi ko alam kung nag-uusap ba ang tao dyan sa PGMC o hindi. Kasi iba-iba na yung mga sagot nila. Inconsistent nila ang mga sagot nila. Sabi nila ngayon lang sila nagpo-process. Sinabi nga nung dating Task Force Differential na hininto nila ang process nung 2018 kasi may na-discovery. Ngayon, nung last briefing namin, nung September yata sa 2022, sa opisina nila, sa conference room ng PGMC with the widows, ang sinasabi nila, hindi lang kaagad-agad ma-process lahat kasi kulang sila ng personnel. So, yun yung sinabi nila, kulang na personnel. Dati, hinintay mo, ngayon kulang na naman ng personnel. Kaya sabi nila, tag-100 lang yung natatapos namin. Kinankor ng COA yun, nung pumunta ako na ganun lang karami, nagagawa na. Ang tanong sa COA, bakit ganun? Hindi ko alam sa kanila, sila makakasagot, sabi ng COA sa akin.
So sabi naman nung Task Force Commander nung 2022, sabi niya, baka abutin pa nga ng 10 years ito sa dami nyo. Bakit yung 14 billion i-release nyo less than 1 year? Tapos itong 4.9 billion, nahirapan ngayon mag-release. Anong pinagkaiba nun? Lahat naman pensioner yan. Yun yung questionable dyan. Ano? Yun yung palagi kong panawagan. Now, kung wala pa ito bukas na pumasok sa ATM nyo, that's the time decide na tayo. Sabi nga ng ibang mga pilosopo dyan, kung mayroon ka ebidensya, dalhin mo sa korte. Ha? I'm sorry. Isang kernel yon na dating EP. May nagsabi rin na EP, sabi niya, patunayan mo yung sinasabi mo. Hindi ko maintindihan kung alam nila yung sinasabi nila o gusto lang magpilosopo o gusto lang magyabang na magaling siya. Ang galing kasi, wag ilabas sa kayabangan. Dapat nakakatulong tayo yung talino natin. Ano? Yung talino natin, itulong natin sa kapwa. Mas maganda pa hindi sa personal na kayabangan. Marami nga sa ating matalino pero hindi naman nakakatulong. Ano? So, nanawagan ako sa kapwa ko pensioner. Natulungan natin yung mga biktima. Kumilos tayo. Wala nang tumutulong Pero problema lang, kapwa natin pensioner ang kakampi ng PGMC. Pero gusto ko sanang, itong vlog ko na ito, mayroon sanang makipagdebate sa akin dito sa dito. Ito ang request ko ngayon. Kasi may mga bumibira sa akin. Ang problema lang, pag natatalo, personal lang banat. Hindi dapat maging professional tayo. Kung ano ang issue, doon lang tayo focus. Huwag nang personalan. Kasi wala tayong masosolve na problema kung personalan tayo. Ang dapat, kung anong issue, doon tayo focus, doon tayo magdebate, doon tayo mag-discuss. Kung mali ako, aatras ako. Effective bukas. Basta lang sinabi nyo sa akin dito sa vlog na ito na mali ako at natalo nyo ako, hihinto ako dito. Tandaan nyo yan. I challenge everybody, the pensioner. Kahit si pang brilliant pensioner dyan, isama nyo pa si Attorney Porton. Dahil ang katotohanan ay katotohanan. Mahirap kung hindi katotohanan, mahirap ako magdepensa. Pero pag katotohanan, baliktad-baliktarin man ninyo, hindi nyo mababago ang katotohanan. So, nananawagan ako sa kapwa ko, pensioner, lalo na sa officers, na tulungan natin ang mga kapwa natin na nabibiktima o niluluko. Ngayon, pag sinabi nyo na i-prove ko sa korte, hindi ko nga kaya i-prove sa korte kasi hindi nga ako ang biktima. Tumutulong lang ako. Hindi ako ang biktima dito. Witness ako sa magreklamo. Dalhin nyo sa korte, ako mag-witness. Kaso nga lang gagastos pa. Doon na lang tayo tumakbo sa wala tayong gastos. Kaya yung nagsabi sa akin, i-prove ko sa korte. Paano ko ma-prove? Hindi naman ako biktima rito. Nagngangawa ako rito, nagsisigaw ako sa social media para lang mapansin ako ng mga concerned agency. At saka sa mga marites rin na may mga talino. Kaso nga lang, minsan yung talino nyo, nilalagay yung sa paan nyo. Kayabangan. So, hihinto ako kung matalo niyo ako sa debate dito sa vlog na ito. Challenge ko lahat sa matatalino dito sa AFP. Kung mali yung ginagawa ko, I follow the process. Nag-start ako sa number 1 hanggang 7. Kasi 7 pa lang ako Kasi mayroon pang aakitan ako ng 8, 9, 10.
For although, indirect, nakarating na sa number 10 sa Pangulo. Kaya lang, hindi man siguro napansin gaano ng Pangulo kasi hindi naman yun talaga ang primary responsibility niya. Marami pa siyang problema. Pero maaaring nakarating yan, pinarating ng kanyang bayaw. Dahil pinarating ko sa bayaw niya na, sir, baka pwede niyo iparating sa ating Pangulo. Sige, iparating natin ang problemang ito. Biro mo yung billion, kung hindi ko hinalukay yan, tulog na yung 4 billion na yan, 4.9 billion. Wala na. Ito nga lang na nadala sila sa anti-red tape, inimbestiga ng utig na tinago nila. Hindi pa rin nila mailabas-labas yung pera. How much more kung walang naghabol? Adi wala na. Isa mapupunta yung pera. Sabi nga nung isang classmate ko, number one namin sa isang schooling. PME year ito eh. Sabi niya, paano mo sir nasabi ng ganyan-ganyan? Ganito. Parang hindi pa rin siya nagduda. Nung kwinintuhan ko siya bandang huli, kasi parang nakukonsensya rin siya. Tama yung sinasabi mo sir, pwede lang i-dribble yan. Nako. So anong dribble? So hindi ko na rin ipaliwanag yung dribble na yun ha. Kaya na mag-isip kung paano ni-dribble. Yan ay sinabi ng aking classmate na isa ring number 1. Siyempre, nakukonsensya rin siya kasi tinanong niya ako, ano ba ang katotohanan? Nung ba na-presenta ko sa kanya, naniwala sa sinabi ko. Sabi niya, bandang huli, totoo yan sir, pwede i-dribble nila yung budget na yan. Okay, so much for that. I need the comment, yung matatalino dyan. I-debate nyo ako dito sagutin nyo ako dyan para magkaalaman tayo. Pag natalo nyo ako, hindi na ako magsasalita against PGMC. So, PGMC, maghanap kayo ng magaling yung legal advisor ninyo para debatehin ako dito. Pag natalo ako, hihinto na ako. Salamat.